Kamusta ka, Mary Rose? Kamusta ang buhay mo ngayon? Medyo kinakaya ba? Kinakaya mo, pero nahihirapan ka. Ako. Saang part ka pinaka nahihirapan? Yung... Dalhin na lang natin. Doon na lang lutuin. Ha? Check na lang ako. Okay lang. Hindi talaga pwede yan pag telephone wire. Sasama ka? Nagsisiyar ako eh. Baka ayaw mo lang sumama. Isasama ako, nandiyan yung kanin. Ihintayin ka namin. A few inches later. At nasundo na natin mga ka-therapy si Mary Rose. Ano, Rose? Ito yung paligid ko. Maraming halaman. Ano masasabi mo sa halaman? Ano to, te? Mga halaman. Talong. Ha? Talong. Aroy! Hindi naman Cho! Dali, huwag mong ano yun si Rose. Tapos, ayan mga ka-therapy, sumunod si Mary Rose kasi kailangan niya pong makicharge dahil wala po silang kuryente. At, ayan, dinala na po natin ang rice cooker nila dahil si husband nagpasalang kasi hindi naman daw siya tatanggihan ng kapitbahay pag magbabayad tayo doon. Ito nga po ay naghandog sa akin ang mahal na sponsor, kasama po sa pag-grocery namin ay sinabay na po natin at labis-labis po ang aking pasasalamat kay Ma'am EK from Tokyo, Japan. Ayan, maraming salamat ma'am sa 2,000 pesos po na handog nyo po sa akin. Maraming salamat po at maraming salamat din po sa mga ibinigay nyo po kay Tatay June. At siya nga po ay mayroon na pong magagamit doon kahit itong si Mary Rose ay wala. Bakit ang losyang mo ngayon? Nanaw kita. Ha? Dapat ang buhok mo ay nakatali. Maligo po mamaya. Gusto mo dito ka na maligo? Mag-init ka na lang ng tubig. Bakit doon oh? Hirap-hirap doon, ang dilim-dilim. Papa, dito na si Mary Rose pa. Wala pala niya ito. Ha? Alam niya, may sundo? Sinundo ko siya doon, kaya ang tagal-tagal niya mag-ano. Ako tao sa school eh. Kamusta ka, Mary Rose? Kamusta ang buhay mo ngayon? Medyo kinakaya ba? Kinakaya mo, pero nahihirapan ka. Ako. Saang part ka pinaka nahihirapan? Yung ano po, yung pag pinagsasabay ko po yung pagpunta po kay mama, tapos yung pag-asikaso kay tatay. Bakit ka kasi nag-obliga magpunta kay mama mo? Ano po, kasi binibigyan niya po ko ng baon. So, baon lang ang problema mo. Kaya, ba't hindi na lang niya i-Gcash? Wala po siyang cellphone. Yung cellphone niya po kasi inayos ko po yung Vivo. Hindi. Ang Gcash naman, Mary Rose, kahit wala kang Gcash account, wala kang cellphone, hihingiin mo lang yung number doon sa malapit sa inyo. Tapos si mama mo, magbibigay din doon sa may number ng Gcash sa tindahan or saan. Pwede niya nang masend sa'yo. Hindi mo na kailangan mag-travel papunta doon. So, kung nahihirapan ka doon, yun ang solusyonan mo. Pwede ka namang padalhan ni mama mo ng pera via Gcash. Ang problema po, wala po siyang alam sa cellphone. Hindi pupunta siya sa tindahan. Ang gagawin mo, pag pumunta ka ulit doon, kukunin mo yung Gcash number ng kapitbahay or kung saang tindahan, hihingiin mo. Pumunta ka kay mama mo, mama, pag nagpadala ka ng pera sa akin, ito lang yung Gcash number. O, tapos, doon, ibibigay niya lang yun doon. Tapos, Para po magsisend yung number sa akin. hindi, halimbawa ako, gusto kitang padalhan, hindi kita kasama, malayo ka. Pupunta lang ako doon sa tindahan. Sasabihin ko, Mary Rose, maghanap ka nga ng tindahan dyan na mayroong Gcash. Pupunta ka ngayon. Ate, gusto po ni Ate Faye magpadala sa akin ng pera. Pahingi po ng Gcash number mo. Magbibigay sila sa'yo ng number ng cellphone nila. Tapos, ibibigay mo yun. Ibibigay ko sa'yo yon, yung number na yon. Mali. Ganito. Ganito. Gcash lang, hindi mo alam. For example, wala kang cellphone. Wala din. Ngayon, si mama mo, pwede siyang maki-message doon sa kapitbahay o ano na ikaw ay padadalhan niya ng pera. Tapos, may number dito sa tindahan mo na ibibigay mo sa kanya. Pumunta ka doon. Pumunta ka Sabado. Tapos,
ibibigay mo yun sa kanya. Ma, dito ka lagi magpadala ng pera. Ngayon, iti-text ka niya dyan ng tindahan na, ay, nagpadala si mama mo dito. Kunin mo doon sa tindahan. Ganun lang. Ganun ba? Oo. Gets ka na. Nagets mo na. Tapos, ano pa? Pumapayat ka ba ngayon? Ano pa ba yung surroundings mo, yung sarili mo? Alagaan mo lagi ng pagkain. Kasi Mary Rose, pag lagi kang nalilipasan ng gutom, kagaya nakaraan, kumain ka kamo, gabi pa, tapos alaunang kinabukasan, wala ka pang kain, madadry yung brain mo. As in, madadry, hindi ka na makakapag-isip ng maayos. Lutang ka, lutang. Pag nalilipasan ka ng pagkain. Tapos, ang mangyayari sa'yo, pag mahina ka makakatch up. Kagaya ngayon, nagulat ako, ang hina mo makakatch up. Kasi, kung tutusin, yung school mo, na malapit lang sa bahay ko. Inano ko na sa'yo, hindi mo pa rin ma-gets. Kasi, kulang ka siguro sa on-time na kain. Nagtanong po ko doon sa babae kung saan yung, anong tag dito? Bahay ko. Binawi Street. Oo. Dito tinuro, doon daw sa may taas. Oo. Tapos, kamusta naman ang grades mo sa school? Hindi ko po nakuha eh. Hindi mo na-check ang grades mo kasi nito nagbigayan. Kasi mga katerap, ang school po ni Mary Rose at school ng anak ko ay iisa lang. Ikaw ay grade 10, anak ko grade 9, at saka isang grade 7. So, ang gusto ko sana sa'yo, Mary Rose, ay maging active ka. Yung may maayos kang kain, may maayos kang tulog. Alagaan mo yung sarili mo. Kasi, ikaw na lang ang pag-asa ng parents mo kung ikaw ay makakapagtapos. So, nakapagtapos ka, makaka-abroad ka, or magkaroon ka ng maayos na trabaho, makakasupport ka sa magulang mo. Yun sana ang pag-asa. Kung ikaw ay hindi ka mag-aasawa, ka mag-boyfriend, focus ka muna sa sarili mo. Si tawag dito, pansin ko sa'yo minsan, mahina ka makagets. Loading po. Ha? Mahina po yung paggana ng utak na... Alam mo rin yon. Alam mo rin yun? Mahina po ako maintain minsan. Baka dahil nga sa environment mo. Nalilipasan ka ng pagkain, nag-iisa ka sa bahay, wala kang parents. Okay Diba? lang naman po saan pag mag-isa. Mas gusto mo ang mag-isa? Bakit? Kasi po, Hindi ka nakikipag-usap? parang para saan po is ang timing. Hindi yun maganda. Hindi maganda na gusto mo, nag-iisa ka lang, tapos tahimik ka lang. Paano pag may mga problema ka, nakikip mo lang yung sa dibdib mo? Hindi ka nakakahingi ng advice. Kaya ang gusto ko, maging malapit ka sa akin. Magpunta ka dito. Punta ka dito. Gusto ko kasi maging maayos ka eh. Kasi ako ganyang edad ko na, hindi rin ako matured mag-isip eh. Dahil ang magulang ko rin, hiwalay. Broken family ako. So, kung broken family ka din, wala na akong papa. Kung broken family ka din, yung karanasan ko noong nasa edad mo, ay hindi rin halos naglalayo. No? Then, ang gusto ko, pag dito, pwede ka matulog dito, may ilaw dito, pwede ka mag-church dito, may wifi din dito. Tapos, tulungan tayo kay Tatay June. Magkano ba inabot ni mama mo sa'yo pag pumupunta ka doon? 500 po. Nabibigyan ka na ng 500? Yung totoo. Wala po, 500 po Malakas sa... kumita si mama mo? Malakas kumita Sa si mama mo ng pera? Minsan po, sa ano yun po, sa karton kung gaano kadami. Ang nabibenta niya. Ay, ang dami mo pang kapatid. Ayun po. Paano niya nabibigay sa'yo ang 500? Weekly yun. Hindi, ano po, sa 500 na po yun, 5 araw na po yun. Tapos iba na po yung pagkain ko. Tapos pamasahe ko papunta sa bahay. So, kumain ka muna ha. Nagluto si husband ng ulam. Kumain ka muna. Tapos, dalhan mo na rin si Tata June ng ulam. No? Si Tata June, maaalagaan ko siya ng pagkain. Maaalagaan ko siya doon. Pero ang kailangan ko, yung malinis siya. Alam mo bang nilinis namin ang paligid nyo? Nagulat ka ba pag uwi nyo? Nilinis namin yun. At ang bahay ni Tatay June may ahas na. May nakuha kaming ahas doon sa lagayan ng platuhan. At mga ipis. Nilinis yung platuhan na yun. Ngayon, paano pag after ilang months lumaki yung ahas? Pwedeng... Yung ahas po is, matagal na po yun. Si Casey, takutin nyo na pagka hindi pa siya tumigil kakagala, nadaling kamo sa DSWD. Para
Kamo, pag may nakakita kamo sa'yo dun at nag-report sa DSWD, dadamputin ka. Sabihin mo, hindi mo na kami makikita eh. Doon ka na sa isang facility. Pinausap ko na po. Ang sabi naman po ni mama, si mama po, siya nakikisi, pero si tatay yun po. Parang si kayo na po ba o si Sir Jojo yung magde-decision. Eh, Tatay John. Opo. Eh, ang problema nga, napapabayaan nga si Casey. Ang inaalala namin kay Casey, maabuso, mabuntis. Opo. Oh. Pero sabi niya po, sa January pa po kasi uwi niya. Pero yung nakaraan po, inuwi ko kasama yung kapatid kong babae. Okay. Ayan nga po mga ka-therapy, nakapagluto na si Asban ng karneng baboy po nilaga. Ayan, at padadalhan po natin si Tatay John dahil nandito po si Mary Rose. Ayan. A few minutes later. Saan luto nito, te? Ito. Si Asban. Ayan mga ka-therapy, at nakaligo na nga po si Mary Rose. Ayan, dahil napakahirap po talaga ng tubig sa kanila at madilim dahil burnout pa po sila. So, ayan, nakapagluto na si husband ng nilagang buto-buto. Buto-buto para masustansya. May laman naman yan, Mary Rose. Kasi, ang gusto ko kasi sa buto-buto, may masustansya. Ayan, at, oo, kumain ka lang. Kailangan mong alagaan yung sarili mo. Kasi ang hirap yan, 16 years old ka, tapos, ang dami-dami mong, ang dami-dami mong, tawag dito, pinoproblema na hindi pa naman dapat. No? So, ayan, binigyan na natin si Mary Rose ng damit. At, para mapreskuhan siya. Ayan. So, ayan, Mary Rose, sana ay makarecover ang katawan mo kasi payat ka. Para umano rin yung yung brain mo, no? Tamang kain. No? Hindi po ako tumataba. Kasi nga, hindi maayos ang kain mo. May vitamins po kaso hindi may epekto. Alam mo, kahit anong vitamins ang inumin mo, kung hindi naman maayos yung time ng pagkain mo, wala rin. Pag inom ka ng vitamins, diba pareho lang yung oras. Oh, for example, pang umaga. Sa umaga ka lagi iinom. Sige, ayan mga ka-therapy. Ayan, labis-labis po ang aking pasasalamat kay Ma'am EK from Tokyo, Japan. Maraming salamat po, Ma'am. At sa tulong niyo pong handog ay natutulungan din natin si Mary Rose. Natulungan niyo rin po ang aking pamilya. At lalong-lalo na pong natulungan po si Tatay Jun. Maraming salamat po, Ma'am, sa inyo pong pusong mahabagin. Ayan, dalhan mo si Tatay Jun ngayon, no? Pag uwi mo, papahatid kita sa anak ko. Tapos dala mo sa Tatay Jun ng ulam, ha? No? Okay, ayan po mga ka-therapy. Salamat mga ka-therapy sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa ating YouTube channel. At kung kayo po ay nasisiyahan sa ating mga pagtulong, ay humihiling po ako ng likes and share para po maabot po natin ang ating layunin na pangmalawakang pagtulong po mga ka-therapy sa mga nangangailangan po. Ay natapos na po si Mary Rose kumain at naluto na rin po yung kanin nila sa rice cooker. Dito ito, Papa, ipapatong mo. Ihatid ka ni husband. Ayan. Mary Rose, nakaligo ka na. So, yan. Dalhin mo na rin tong isang damit na bigay ko sa'yo. Pang bihis-bihisan mo. Ha? Bukas, diyan ka, diba? Papasok ka madaling araw. Bukas, bago ka umalis, chicken mo si tatay, ha? Ito yung ulam niya. Nilagang buto-buto para makahigop siya ng sabaw, no? Tsaka kanin na. So, kasya niya na to hanggang bukas ng umaga, ha? Gagawin mo, Mary Rose, pag alis ka ng bahay, saingan mo sa tayo doon. Pagkasaing mo, hugasan mo lahat ng plato doon. Para wala siyang doon. Gising ko po si alas 3. Kasi minsan dumarating kami, may mga palis na kanin. Oo, dapat to lang ganun, ha? Ayan. Gising ko Ang kasi problema mong lumalis ka, basta alam mong may naiwan siyang alas 3 tapos mag-aayos sa ng tubig. Si Mary Rose naman po ay natapos na pong kumain. Sa ito? At ihatid ka na ni husband, ha? Ito sa ito? Salamat ka kay ma'am. Buong ito? Thank you po, ma. Lahat to? Thank you very much. Bilog kasi Oo. yung Ano ang charger mo? Madala ka charger? Yan nga. Yan, kanyan dala yan. Ito? Oo. Hindi, pareho yan. Lahat to? Bilog kasi yung saksak. Pares tayo. Oh. Okay, sige. Si husband na maghatid sa'yo, ha? Papa. Okay, ingat ka, Mary Rose, ha? Pumunta ka na lang dito Tama lang, pagka ha? Papa.
Pagka gusto mong maligo. Si Casey, dapat mahanap agad pa uwi ha. Oh, wala na naman si Casey. Ako lang mo nang bitbit doon na. Okay. Ayan, nakaligo na si Mary Rose. Binigyan natin ng damit. Para... Gusto mo, ay- alay mas malapit. May daan din dito eh. Doon sa may Maaso chicken dyan na pa pa. pink. Maaso dyan pa. Mas maaso rito? Oo, maaso. Okay, bye-bye. Bye-bye po.